Magandang oras at magandang araw sa ating lahat mga katiats, mga kababayan. Sa ating video ngayon, atin ipapakita ang magagandang superstructures na ginawa ni FM Apulakayan noong kanyang pagka-presidente. Ito'y itinago sa Annal of History at hindi na isulat sa mga libro ng mga elementarya. Kaya hindi ito nalalaman ng mga bagong henerasyon. Kaya atin ito panoorin ngayon. Narito ang video. Filipinos witnessed the construction of extraordinary edifices and infrastructures during the Marcos regime, the bulk of which still stand proudly today, serving the needs of the Filipino people. The following is a list of notable infrastructures constructed during Marcos' reign. N. Philippine International Convention Center or PICC. This cutting-edge convention facility, located in the Cultural Center of the Philippines Complex in Pasay, Metro Manila, has hosted a number of local and international conventions, meetings, and social events. By Presidential Decree Number 520, the Philippine Central Bank, now Bangko Sentral ng Pilipinas, was given permission to develop an international conference center. Ito palang PICC or the Philippine International Convention Center ay disenyo ng isang napakasikat na architect noong kapanahonan ni Marcos. Walang iba kundi si architect Leandro Locsin. Leandro Locsin, isa sa pinakamaraming ginawang infrastructure ni FM, ni Apulakay noong kanyang kapanahonan. So ito yung kanyang PICC, napakalaking gusali nito. Okay, muta tayo sa iba pang infrastructure. 9. San Juanico Bridge. Samar and Leyte are connected by the San Juanico Bridge in the Philippines, across the San Juanico Strait, and it is a component of the Pan-Philippine Highway. Its longest length is a sword-girder viaduct erected on corroborated concrete piers, with an arch-shaped steel design for its main span. With a total length of 2.16 kilometers, it's the Philippines' longest bridge over a body of ocean. Totoo yan, at ito yung pinakamahabang tulay noong 1980s sa buong Pilipinas, at kahit sa Asia ay isa ito sa pinakamahaba. At mayroong portion dito na mataas talaga siya, kung saan, kung naalala nyo si Dante Barona, isang sikat na stuntman noong 1980s, ay nilundag niya yung tower. Merong portion nito na merong steel tower at napakataas. At yun ang nilundag. Walang ibang nakalundag diyan na Pilipino na buhay, kundi si Dante Barona lamang. Kaya sumikat yung stuntman, artista na si Dante Barona noong 1980s dahil sa pagtalon niya, paglundag niya diyan sa tower nitong San Juanico Bridge, pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas at pangalawa yata sa buong Asia. Okay, patuloy tayo. 8. Cultural Center of the Philippines. The CCP, founded in 1966 by President Ferdinand Edralin Marcos, provides performance and exhibition venues for diverse local and international performances at its 62-hectare or 152-acre complex in Pasay and Manila. 7. Makiling Center for the Arts or National Arts Center. Kung napansin niyo mga katiats, mga kababayan, wala ni isa mang structure or infrastructure or gusali, wala ni isa man na ipinangalan nila na Marcos Building. Wala. Lahat ng yan ay Pilipiniana, maka-Pilipinas ang mga pangalan. Katulad nung isa, Makiling, di ba? A tribute to the Mount Makiling. Kaya hindi ganun diyan natin ma-reflect na gahaman o kurap ang isang tao kapag mismo ipinangalan sa kanya ang mga gusali, mga kalsada. Katulad ng Ninoy International Airport. Di ba? Hindi naman pinangalan yun ni Marcos na Marcos Airport. Pinangalan yun na Manila International Airport.
ng pagkupo lang ni Cory ay binago niya. Nagiging Ninoy na kaagad eh. Kaya diyan mo malaman ang mga korap. Kasi pati pangalan ng mga building na hindi sa kanila, hindi nila proyekto, ay nilagyan nila ng mga pangalan nila. Okay, so ito. Napakagandang mga proyekto. Kaya kung nagkakautang man tayo noon ng malaki, karamihan naman yan nasa budget talaga ng infrastructure. Isipin niyo, buong Pilipinas, from Hulo to Sulu, kinukongkrito yung mga highways, di ba? Hanggang ngayon, yan ang mga highways na dinadaanan natin. At kahit ngayon, yung mga folk arts theater na yan, PICC, nandyan pa rin. At magandang-maganda, pulidong-pulido ang pagkagawa. Okay, patuloy pa tayo sa mga magagandang infrastructure ni FM. The National Arts Center is an architectural complex at Mount Makiling, Los Baños, Laguna, Philippines. First Lady Imelda Marcos established the center in 1976 as a haven for young and aspiring Filipino artists. Its many structures and amenities are strewn throughout 13.5 hectares of Makiling Forest Reservation, which also houses the Philippine High School for the Arts. 6. Nayong Pilipino. Under the auspices of former First Lady Imelda Marcos, Nayong Pilipino was established from the ground up in 1969. In over 50 years, it is on its fourth product cycle. A 32-acre theme park approximately a 10-minute drive from the Ninoy Aquino International Airport or NAIA. 5. Natanghalang Francisco Balagtas or Fox Arts Theater. The building was initially built to accommodate 10,000 spectators. The structure dubbed the Folk Arts Theater at the time was commissioned by also First Lady Imelda Marcos in 1974. Itong mga arkitektura na ito na style, ito yung tinatawag na international style in architecture. Ito ay pinangunahan ng tanyag na architect na si Frank Lloyd Wright, isang Amerikano, Frank Lloyd Wright. At kanyang mga estudyante na tumitingin sa kanyang, umiidolo sa kanya, ay isa dito si Leandro Locsin. Kaya ito'y parang Frank Lloyd Wright na mga styles. International style using massive rectangular shape. Massive, malalaking rectangular shape. Katulad niya, no? Kaya napakaganda. Sumasabay tayo noon sa international style of architecture. Ngayon, anong sinasabayan natin? Vietnam na lang ang ating nasasabayan. Sa Indonesia, Malaysia, Singapore, wala na. Kulilat na tayo. Ang ating kaano lang ngayon, ka-level, Vietnam na lang eh. Dahil sa mga korap. Ngayon sinasabi nila, korap si FM, ang dami-daming infrastructure, di ba? Okay, malapit na tayong matapos. Patuloy tayo. For the Miss Universe pageant. 4. People's Park in the Sky. It was established by converting an unfinished home known as the Palace in the Sky. It was created during the Marcos regime to accommodate U.S. President Ronald Reagan's visit. Grabe. Grabe, no, na kahit pagdalaw lang ni Reagan ay gumagawa si FM ng tuluyan ni Ronald Reagan. Yan ay dahil sa magandang friendship ng Amerika at Pilipinas. Grabe. Gaganda ng mga infrastructure, di ba? Hanggang ngayon, nandiyan pa yan eh. Ginagamit pa rin. Ito yung tinatago kasi ito ng Cory Aquino administration. Lahat ng mga libro na pinalabas na pang-elementarya ay walang nakasulat na ganyan ang ginagawa ni Marcos. Ang sinusulat nila palagi sa mga libro na isang kurap, nag-martial law, maraming pinatay, lahat ng masasama tinatapon kay Marcos. Pero yung magaganda, hindi nila isinulat na napakaraming ginawang magandang infrastructure si Marcos para gaganda ang imahe ng Pilipinas sa labas ng bansa. Ayan ang totoo. Tinatago talaga nila. Kahit yung mga paggawa ng mga national road and highways, tinatago nila yan. Yung LRT nga, tayo yata yung pinakauna sa Asia eh. Nauna yung Japan pero tayo yung sumunod na mayroong LRT. Yung train na electric doon sa Metro Manila. Panahon din yun ni Marcos. Ngayon, hanggang ngayon, tumatakbo eh.
Kaya utang na loob natin yan. Ngayon, hindi nila yan pinapakita sa history na yan ang mga ginagawa ni Marcos. Para yung 20 billion na utang, ang liit-liit lang nun, yung 20 billion na utang ay sasabihin na ninakaw. Pero yun ay nandyan sa mga infrastructure, ginastos yan. At hindi naman si Marcos ang gumastos noon. Lahat ng senador, ng congressman, nasa pork barrel nila yun eh. Yun, nasa budget nila yun. Hindi yun kay Marcos lahat, yung utang natin. Depende yun sa mga senador, congressman, kung saan nila ilalagak yung pera na yun. Tapos ibiblame nila si Marcos, lahat si Marcos. Kaya maling-mali. Kaya ito, naghanap ako ng magandang video para maipakita sa mga bagong henerasyon kung anong nagawa ni FM. Okay, malapit na tayong matapos. 3. Philippine Heart Center. The Philippine Heart Center in Quezon City, formerly known as the Philippines Heart Center for Asia, was created in 1975 by President Ferdinand Edrolin Marcos. Ito, diyan nga dinala si Kibuloy, di ba? Kung naalala nyo, diyan dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center. So hanggang ngayon, nandyan pa yan. Kasi first class ang construction noon. Ang ginagamit ng mga bakal, reinforced concrete, ay first class. Hindi katulad ngayon na mga Chinese ang nagkontrata kay Digong. Mga Chinese, madaling masisira. Yung mga tulay, bagsakan ka agad eh. Kung napansin niyo yung mga balita, di ba? Mayroong isang tulay na walang kabilya. Grabe naman ang pagkagawa yun. Yun ang mga gawa ng mga Chinese na basta lang kumukuha ng proyekto. Sa panahon ni Digong, lahat Chinese ang nag-build yan eh. Hindi yan mga Hapon. Sa panahon ni Marcos, Japanese at mga Pransis at mga Amerikano ang nag-construct, kaya matitibay talaga ang gawang Marcos. Yan ang tatak Marcos. Balik tayo sa video. Issued Executive Order Number 673, which opened on February 14, 1975. 2. Lung Center of the Philippines. On January 16, 1981, President Ferdinand Marcos issued Presidential Decree Number 1823, establishing the Lung Center of the Philippines to provide health services aimed primarily at lung and pulmonary disorders. It is on Quezon Avenue in Quezon City. 1. The National Kidney and Transplant Institute. Yan. The institute, formerly known as the National Kidney Foundation of the Philippines, was founded on January 16, 1981 as a tertiary referral hospital that also provides voluntary blood services. Ayan, dyan pa lang sa gusali na yan, napakaraming aparatos dyan eh. Kaya hindi lang gusali ang kinikwenta dyan. Sa gusali pa lang ay milyones plus di aparatos. Kasi mga ano yan eh, lung center yan eh. Kahit doon sa kidney center at heart center, ibig sabihin ay meron talagang pakialam si FM sa ating sa health of the Filipinos. Kasi gumawa siya ng mga hospital na ano eh, categorize kidney, lung, heart center. Ang mga building na yan, kompleto ng aparatos yan, state of the art. Sumasabay yan sa kung anong meron sa Japan. Yang China, wala yan noon eh. Hindi natin narinig na mayroong mga gawa ng China noong 1980s. Lumakas lang yung China, nag-umpisa mga 1990s na eh. Pero sa panahon ni Marcos, ang produkto na nabibili natin, made in Japan, made in USA, made in Italy, made in Germany. Yan ang mga produkto. Ngayon, anong nangyari? Kasi kumikiling ang gobyerno natin nung nakaraan, doon sila sa China kumikiling. Kaya lahat ng produkto ngayon, dumadating sa atin, lahat made in China. Kaya binabaha na tayo ng mga basura galing sa China. Kung tingnan natin sa mga landfill, doon sa mga tapunan ng basura, lahat ng produkto doon, basahin nyo ang label, made in China. Kaya oras na siguro na huwag na tayong umangkat sa China ng kung anumang produkto. Kasi mayroon naman ang Japan, mayroon ng Malaysia, di ba? Mayroon ng Turkey, meron ng Amerika, mahal nga lang.
bakit diyan talaga tayo sa China, yung produkto naman ay napaka Class C, hindi Class B. Class C talaga ang Chinese product. Okay, so napakagandang video nito na atin na ibahagi sa inyo mga ka-TH. Huwag kalimutan na mag-subscribe mga kababayan sa ating channel para palagi kayong updated. At maraming salamat. Ako'y magpaalam na. God bless us all.